Buhay, kapisanan, kasaysayan, Pilipinas. Makasaysayang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Xiao Chua, isang public historian. Welcome to Vibal Group, Kasaysayan kay Saya. Ayan, mga kaibigan, no, marami pong salamat sa inyong panunood ngayong gabing ito ng ating after many months, no. Una nating uh, show after many months since last October, no? February na ho. Pasensya na ho kasi ako po ay nagkaroon ng napakaraming klase bilang full-time faculty sa De La Salle University. Kaya po ngayon lang po ako nakabalik. At meron din kailangang ayusin at naayos naman po. So kaya ako nagbabalik ngayon for our 99th episode. Ibig sabihin, yung susunod na kasaysayan kay Saya, that is our 100th episode. So nagpapasalamat po tayo na ito'y nais pa rin ituloy ng Bibal Foundation, ng Bibal Group, itong ating kasaysayan kay Saya bilang part of their corporate social responsibility. Marami pong salamat, no? At kumbaga magkasama kami since 2000, year 2020 I mean, na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng kasaysayan kay Saya. Alright? Pagpasensyahin nyo na rin ako at hindi ako masyadong energetic tapos ako lang mag-isa ngayon ay sapagkat ako po ay may sakit, no? So, yan po yung ating ngayon. So, batiin muna natin yung ating mga tagapanood. There are 22 watchers today, mga kaibigan. Nandito po si Vilma Briones Chua, my mother. Unang-una, I love you, mama. Okay naman ako dito kahit medyo may sakit, ano? Nandyan din po, of course, watching from Tarlac City. Baka sa isayang gabi po, Dr. Xiao, mabuhay po kayo, sabi ng nanay ko. Ayan, bakit daw ang tagal, sabi ni Noelo. Mainipin talaga itong si Maii itong aking jowa, no? Pero thank you for watching. Gayon din, Rory Icong, no? Magandang gabi, Rory. Alisa Estrellado, magandang gabi. Okay. So, sige. Salamat po sa inyong mga manonood, ano? Ayan, 32 na. Mark Inigo. Mark Inigo Amata, maraming salamat. Ay, siyempre, ano na nating batiin ang ating mga boss, no? Matagal na ho nating hindi nababati at matagal na ho tayong hindi ume-air eh. Siyempre, nariyan po ang ating no? Nandyan po ang ating mga kaibigan, no? Ang ating Pangulo Gaspar Bibal. Ninong Gaspar Bibal, no? Nandyan po si Miss Christine Mandigma, Rio Brihino Lim, Kim Carl Laurente, Benis Balboa, Jessa Pumar, Sara Sunga, Richard Laldinho at siyempre si Ginoong Bujay Sedutan. Ayan, nakasama natin ngayon dito sa ating live. Alright. O sige, so bago natin simulan kasi next week po ay isang makasaysayang paggunita ang gagawin natin at ito nga po yung 39th, tama ba? 39th anniversary ng People Power Revolution. 39th. So, malapit na mag 40 years. Well, of course, I think na-topic na natin ito noon. Pero marami pa rin ako. Actually, may mga nagtatanong kasi sa akin at may mga natitrigger pa rin ako na ilang mga misconceptions na kailangan nating itama kapag nilatag mo yung naratibo na holistiko tungkol sa People Power Revolution. O siya, si John C. Hello, Mr. John C. Ano? Si John C. Si SJ Go ba ito? Hindi ko na... John C. Si John C. Iba. Iba si John C. Iba. Hello, Sir John C. Sa siyang photographer din. Salamat po, no? Sa inyong panonood. Rosto Mendoza Lustestica. Hello po, no? Si Isidrian. Hindi ko alam kung ba't Isidrian ang pangalan mo, Mr. Paulo Silva Montes, ano? Sinong Isidrian? Santo ba yun? Oo. Casey May San Andres. Ako, ano yun? Ano yun? Sino nga ba yung santong bata? Na hindi Isidrian ang pangalan nun eh.
Oo. Mark Inigo Amata, yan. Alices na ba? Nabanggit na. Hello, Ella. Ayan. Sepi Andre. Ayan. King Pamplona. Hello po. Kumusta po kayo? O sige. Magano muna tayo. Magkaroon muna tayo ng konting break. Habang tayo ay kailangan pala mag-change costume ako. Sagalit lang. Bertong Kunat! Daryong Dagol! Ano tong balitang pinagkakalat mo dito sa baluarte ko, ha? Anong balita? Huwag ka na magmaang-maangan pa! Ayun ba? Ha? Hindi ba totoo naman? Nasabi ang lunas sa COVID. Alam mo ba kung nasaan ang bulkang Mayaw? Nasa Naga talaga yun. At higit sa lahat, fake news talaga yung EDSA Revolution. Ungas ka ba? Ano ba pinagsasabi mo? Saan mo pinagkukuha yan? Siyempre, nag-research ako, no? Sa Tuktuk University. Palibasa kasi at umugot ka na at laos, kaya hindi mo alam yun. Ano, ha? Lord naman! Magpaulan ka naman ng katalinuhan! Reliable source of information, sari-saring content na isinulat ng mga eksperto, mga librong di kalidad na abot hanggang sa doomsday, tumawag ka lang sa akin. By the way, hindi ako si Lord. Ako si Vibal. O pre, tingnan mo to. Di ba sabi ko sa'yo totoo ang EDSA Revolution? Oo nga, no? O tapos ito, wala pala talaga sa Naga ang bulkang Mayon. Sabi ko sa'yo eh. Po, no, mga kaibigan, ano? Actually, may bagong libro ang Bibal na kailangan yung makita. Oo, kilala kita, Isidro. Si Isidro Labrador ka. Pinangalan ka kay San Isidro, kaya Isidro yan. Sino yung ano kailangan kong hanapin kung sino yung Parsinian ba yun? Yung yung santo na bata. Sino yun? Hindi si pa, hindi ito Nakalimutan ko na. Nag-talk ako doon sa mga yun nung pandemic. At Tarsinian ba yun? Tarsinian. Oo, Tarsinian, Tarsisius, Batang Martir. Oo. Tama, Tarsisius. Ano ba? Isidrian yan, ito. Kala ko si Tarsisius yan. Saint Tarsisius was a 12-year-old acolyte. Ayan. Okay. Wala, naano ko na, naalala ko. Okay. Ha? Ayan. Teka, tama naman ito, di ba? Oo, sige. Anika Lapura Sarukam, Nicole Secupito, pa-shoutout sa tito ko, birthday po, Jojo Malambe. Hello, James Bron. Yan, Jojo Malambe daw, happy birthday. Emily Duesa, Punong Bayan, hello, hello. Ayan, sige. Lalaine. Ayan. Cat Dump, King Pamplona, Ella. Ayan. Rostom Mendoza Lustestica. Hello, 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 hello. Okay, sige. So, 44 viewers, no? Muli, nagbabalik po ang Kasaysayan kay Saya. Ayan, 99th episode na po natin ito, no? So ngayon po pag-uusapan natin ang mga hindi mamatay-matay na mga mito tungkol sa EDSA Revolution. Number 1, si Cory Aquino daw ay recipient lang ng EDSA Revolution. Yan. Tingnan natin titingnan natin kung paano nangyari yan. Bakit? Kaya sabi nila, kaming mga military ang nag-start ng people power. Oh, yan ang sinasabi. Utang na loob ng tao sa amin ang people power. So, yan po ang makikita natin. Tingnan natin yan. Pangalawa, meron pang isa yung isa, yung, yung pinipigilan ni Pangulong Marcos na lusubin yung mga kampo at nagkaroon at nakita daw yon kasi pinipigilan daw
President Marcos, si Fabian Ber, sa television, nalusubin yung mga rebelde, no? Ah, pero gusto nga i-disperse the crowd without shooting them, no? Pero tignan natin 'yan kung ano ba talaga 'yan, kung ano yung naging ano ba 'yan, drama ba talaga 'yan o ano ba talaga yung motivations niyan, no? Tapos yung halimbawa, yung isang kailangan nating makita dito, yun, yung role nga ni Cory. Wala daw siyang nagawa. Hindi daw wala daw siyang role doon sa people power. Yan, tignan natin. Kailangan isa-isahin kasi natin yung mga pangyayari din. Yung chronology, no? At sa chronology, una sa lahat, no? Hello, Vincent De La Paz, no? J.R. Ababaw, Harvey Dudos, Rove Lindon Angguluan Mahilom, Timothy Osite Batalla, Robena Jean, hello. Oh. So, ayan. Tapos, sino ba yung ano? Sino ba yung nauna sa EDSA Revolution? Sino yung mga nagpatawag ng EDSA Revolution? Yan. Kasi may nakakalimutan tayong puwersa dyan sa EDSA Revolution. Mga, meron tayong nakakalimutang ilang puwersa. No? At kailangan natin silang ano din, maalala din itong mga ano na ito, itong ating ito. Yan. Sige. So, kailangan natin maalala sino ba talaga itong no? Sino yung nauna doon? Maganda ring makilala natin sila. Okay, so sige, simulan natin. Of course, ang laging sinasabi na precipitating daw na event ng People Power Revolution of 1986 ay ang assassination ni Senator Benigno Aquino Jr. Okay. Noong August 21, 1983. Now, hindi natin sinasabi na walang papel itong assassination na ito. In fact, kung titignan natin, si Senator Ninoy Aquino ang diwa ng EDSA People Power. Siya ang sinisigaw ng mga tao noong panahon ng EDSA. So, yun yung hindi mapagkakaila doon. Pero yung event na ito ang nagdulot ng people power, kailangan siguro makita natin siya bilang bahagi ng isang kabuuan. Okay. Una sa lahat, ang lagi nating sinasabi, yung people power was a peaceful revolution. Ayan, kailangan ding liwanagin yan. Naniniwala akong hindi. Bakit? Sapagkat yung 4 days na peaceful ay highlight na lang. Kasi ang problema dyan, pag tinuro mo na ang people power ay peaceful revolution, para mo na rin sinabi na pwede kang, sorry nagkakamot ako kasi ang kati. Ang dali kong katihin ngayong ako'y may sakit, ano? Na pwede kang pwede kang maging isang pwede kang ano tawag doon, pwede mong isuko sa isang diktador ang iyong mga kalayaan tapos magparty ka lang sa EDSA, babalik na sa iyong kalayaan na yon. Hindi ako naniniwala doon eh. Nangyari lang yung people power kasi meron ka ng konteksto ng 14 na taon ng mga lumalaban sa diktadura. Simula pa lang nung magsimula ang martial law. Naiintindihan natin? Yun yung mas gusto kong i-emphasize na bahagi ito. Now, of course, ang mga nauna dyan, yung mga militante, 'di ba? Sila yung mga umaharap sa mga torturer noon pag hinuhuli sila, yung mga militante, aktivista. Isama mo na rin dyan yung mga tinatawag natin na underground, 'di ba? Yung mga rebelde. Bahagi sila ng Marcos anti-Marcos struggle. Hindi natin 'yon mapagkakaila. Yung mga tinatawag na National Democrats, yung mga New People's Army, kasama talaga sila, no? Now, ang makikita natin dito, sandali, hindi pinatay. Hindi pinatay, sandali lang ha. Okay lang? Okay lang. Sige. Ito patayin ko. Nasa classroom pa kasi ako, mga kaibigan. Oo. So yun po, no? So,
Teka, masyadong maingay yung electric fan binuksan. Kuya? 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 Huwag na ako na lang. Sandali lang po ha. Hindi ko na kailangan hindi bukas yung electric fan umingay. So yun, no? Wow, 71 po viewers na tayo. 71 viewers. Hello po. Okay. So yun nga, no? Hindi mo pwedeng sabihin na ang people power ay 4 na araw lang dahil kailangan ipakita mo to na long process. So sorry, kung naiinis kayo sa akin, bakit sinasama ko ang NPA? Dati kasi anti-dictatorship sila. Okay? Nung panahon na yon, for me, kung consider ko sila na part nun. Hindi naman natin mabubura ang kasaysayan. Hindi naman pwede nating tanggalin sila doon eh. Hindi tayo sumasang-ayon sa kanila kasi hindi ako sumasang-ayon sa rebellion. But you have to credit their role. Lalo na sa mga panahon na ang daming mga tinorture na sa kanila parang dahil sa dami ng repression, sa kanila napunta talaga. Dahil nga yung mga hinahabol na, wala nang magawa kundi maging rebelde talaga. Madami talaga naging rebelde. Oh. Yan dictatorship 'yun eh. Kumbaga extreme ano na 'yon, kumbaga extreme last resort na 'yon, kumbaga ang magrebelde, no? So marami din mga abogado, mga civil libertarians ang tawag sa kanila, mga professionals na lumaban. Pero hindi sila marami. Hindi sila marami, no? May Latondenya strike noong 1976. So kabilang lahat 'yan. Kaso ito na nga, no. Pagdating ng pagdating ng late 1970s, hihina ang ekonomiya. Hihina ang ekonomiya, no? Kasi malakas yung ekonomiya ng mga unang taon ng martial law. Kasi 'di ba ni-redistribute ni Marcos yung mga businesses ng mga kalaban niya, nagkaroon ng tinatawag na crony capitalism. Tapos kinuha pa niya yung help ng mga technocrats na siyang nag-manage ng ating ekonomiya. So, nung una maganda, kaso ang problema, tinamaan din tayo nung tinatawag na world crisis, yung oil shock yung oil shock crisis, no? Noong 1979 yata yun, no? So, nagkaroon tayo ng pagbaba ng ekonomiya since early 80s. Tapos, ang nangyayari pa dyan, medyo kahit na bumababa na yung ekonomiya natin, umuutang pa rin tayo ng umuutang para sa mga infrastructure projects at nakakaapekto ito sa ating ekonomiya. Sabi nga ni Winnie Munsod, we're paying loans by borrowing, no? So, imbis na magkaroon ng stimulus yung mga infrastructure projects, stimulus sa ekonomiya, ibig sabihin, gaganda yung ekonomiya mo, dadami yung inflow ng pera, na bumaba yung ekonomiya natin. No? So, may sakit na rin ng President Marcos noon, senior, meron siyang organ failure. Kaya ang nangyari doon, meron siyang panahon na siya ay namalagi sa ospital, 1983 nga. No? Noong panahon na pauwi si Senator Ninoy Aquino. So, nagkaroon pa ng dalawang rival faction ng ang palasyo na nakita naman natin doon sa isang pelikulang nilabas nila, no? Ng Marcos camp, no? I mean yung other side of the Marcos camp, hindi yung nasa Malacanang, ano? Pinakita yung kinuwento sa akin to ni Miss Rita Gadi na sinabihan siya doon daw noon ni Executive Secretary Alejandro Melchor, the Warais and the Ilocanos will have a battle, stay in the middle.
So ano yung Waray at Ilocano? Yung mga Waray, yun yung mga pro-Marcos. Sorry, Ilocano yun. Yung mga Waray, yun yung mga pro-Imelda. So within the conjugal dictatorship, yung mga tao nila may rivalry din. Isa pa dyan na nangyari pagdating ng mga 1983. So, di ba, nami-mismanage na nga yung ekonomiya dahil lang may sakit ang Pangulong Marcos, di ba? Tapos, nakakagulo pa sa loob ng kampo niya. No? So, yung kanilang, yung pinaka-faithful kay Marcos, si Chief of Staff, General Fabian Siver, no? Si General Fabian Ber, na ano yan, dati niyang military driver yan at aide de camp, no? Hindi siya PMA. Siya ay UPROTC tulad ni Marcos. UPROTC yan. Yung PMA tsaka yung UPROTC, may rivalry din yan. So lahat ng yan nagka-come to play, hindi masyadong pinag-uusapan yan. May rivalry yan with the PMA. So kaya may mga halimbawa, nagtataka yung iba, bakit si UP Vanguard kasama pa dyan yung mga Rainbow Ranger na tinatawag natin na mga UP Vanguard din. O bakit yung si Fabian Ber? Bakit siya yung Chief of Staff? Mas mataas yung education nung pinsan pa ni Presidente, second cousin, na si Fidel B. Ramos na sa West Point nag-graduate. Diba? So may mga ganyan na dynamics pa yan. So may mangyayari na ito, di ba, magkakampi din dati si Defense Minister Juan Ponce Enrile, tao ni President Marcos yan. Pero eventually kasi ang mangyayari dyan, although ang kasamang unang nagpatupad ng martial law, si Fidel Ramos, si Minister Juan Ponce Enrile, na nag-celebrate ng 101st birthday niya noong February 14. Ang problema doon, no, 73 viewers, ang galing, oh. Oo, dami nating makakausap nito. So, ito yung yung makikita natin diyan, merong rivalry. Magkakaroon siya ng rivalry kasi eventually ang magiging mas effective yung intelligence agencies na binabypass siya. At sinong nagbabypass sa kanya? Ang intelligence chief na si Fabian Ber, na eventually magiging chief of staff na. So, yung intelligence, sila yung gamit yung mga PC, etc. Ginagamit nila, tapos yung hulihin nila yung mga torturing nila, yung mga ide-detain nila, tapos gumagawa sila ng lahat ng klase ng katarantaduhan sa mga taong ito, no? So, yun yung na-master ni General Fabian Ber. At si General Fabian Ber nakakatawid ang loko doon sa kay Ferdinand Marcos at kay Imelda Marcos. Pareho niyang nakuha yung loob ng dalawa. Si Minister Enrile, siya parang ang nangyari nga, na feel niya na medyo ine-etsa puwera na siya. So anong ginawa niya? Nag-secretly train siya ng kanyang personal security. At ito nga sina Colonel Gringo Onasan, sina Colonel Red Kapunan, yung tinatawag natin na eventually tinawag na Reform the Armed Forces Movement. We belong. Reform the Armed Forces Movement. So, actually may time na nakikipag-usap sila kay President Marcos, no, na baguhin natin ang i-reformahin natin ang armed forces, 'di ba? So 'yun yan yung situation. Tapos sobrang bababa ang ekonomiya natin 1983. Doon papasok si Senator Ninoy Aquino. So si Senator Ninoy Aquino, 7 taon, 7 buwan na kulong noong panahon ng martial law, pero pinakawalan ni President Marcos at nasa Estados Unidos upang magpagamot. Diba? So, darating siya ngayon. Kasi, nagkaroon siya ng intelligence report from Cardinal Sin na nirelay kay doon sa isang asawa ng isang Lopez na si Steve Sinakis. Steve Sinakis, Griego to eh. So, ang nangyari dyan ang intelligence nila, si Marcos ay na-ospital at pag namatay, baka kailangan ay kausapin na siya upang ang gobyerno ay ibalik sa demokrasya. So, yun yung idea na pumasok kay Senator Aquino na uuwi ako
para kausapin si Pangulong Marcos. So, pag-uwi ko, tutulungan ko na rin yung opposition. Di ba may firing squad nga si Ninoy Aquino na order sa kanya, no? Na sentensya niya ng firing squad eh. So anyway, that said, umuwi siya August 21, which is the Plaza Miranda bombing anniversary. At ang nangyari pa dyan ay nagpagimik pa sila na, oh, di ba 3 years akong wala? So tayo yellow ribbon. It's been 3 long years. Do you still want me? Di ba? So, yun yung ano, no? Yung mga supporters si Senator Aquino, they tied yellow ribbons. Hindi naman talaga kulay ng Aquino yan noon. Noon ng araw na yon, doon nagsimula. Dahil sa taya yellow ribbon, round the old oak tree, it's been 3 long years, do you still want me? Yun yung ano doon yung, ang tawag doon? Yung Tony Orlando and the Don, taya yellow ribbon. Tungkol siya sa isang preso na pauwi na. So sabi niya sa girlfriend niya, 3 taon ako nakulong, mahal mo pa ba ako? Taya yellow ribbon. Nakita niya napakaraming yellow ribbon dun sa end of the song. No, medyo touching siya na song. Okay? So alam na po natin yung nangyari na baril si Senator Aquino August 21. Doon po ay nagkaroon ng syempre na shock yung mga Pilipino. Kasi sa totoo lang si Senator Aquino, no? Si Senator Aquino si Senator Aquino hindi na siya kilala ng mga tao. 7 taon siyang nakulong, tapos 3 taon siya sa Amerika. Hindi na siya kilala. Pero nung binaril siya, mas nakilala siya ngayon. Umuwi ito dahil sa kanyang prinsipyo. Meron siyang letter na hindi nabasa eh. Hindi nabasa yung letter na yun. Yung sinasabi niya na kung bakit siya umuwi. Diba? Meron ba tayo nun yung unread statement ni Noy Aquino. Kasi pag binasa mo yun nandun ang kanyang dahilan kung bakit siya umuwi. Kahit na pwede siyang patayin. Diba? Sabi niya ito, I have returned on my free will. Ito dapat yung babasahin niya sa airport. To join the ranks of those struggling to restore our rights and freedoms through non-violence. So sabi niya, non-violent. Now, they considered the violent option not to kill people but to just put bombings. Kasi Senator Aquino was informed of the plans of Charlie Avila bago 1980s to early 1980s to have strategic bombings in Metro Manila for the Light a Fire movement and the April 6 Liberation Movement. Diba? Well, of course, people will call these people, some of the pro-Marcos people will call these people terrorists, but as far as I'm concerned, they're really freedom fighters. They did not intend to kill people. Okay, they wanted, meron silang ethics, no, na nagpapaalam sila sa mga buildings na supposedly bobombahin nila, na lumayas kayo dyan, diba? Baka meron kami bombahin, no? So, of course, the unfortunate na event lang is, and very successful, of course, in the eyes of those who struggle against Marcos was si Doris Baffrey Nuval ay nakapagpuslit ng bomba sa Conference of the American Travel Agents sa PICC. Tapos habang nag-i-speech si Marcos, sumabog. No? Sumabog o after niya matapos, bigyan sumabog. So, antindi nun, no? Now, pero eventually, nag-shift so strategic bombings, not to kill anyone, not to harm anyone, but so that the message should be clear na may gustong lumaban at hindi stable ang Marcos dictatorship. Now, what happened was, eto na nga, uuwi na siya, non-violence na yung message. Kumbaga, nagkaroon na ng change of heart. Sabi niya, I seek no confrontation, I only pray and will strive for genuine national reconciliation founded on justice. I am prepared for the worst and have decided against the advice of my mother, my spiritual advisor, many of my tested friends, and a few of my most valued political mentors. A death sentence awaits me. 2 more subversion charges, both calling for death penalties, have been filed since I left 3 years ago and are now pending with the courts. 3 years ago, when I left for an emergency heart bypass operation, I hope and pray that the rights and freedoms of our people would soon be restored.
that living conditions would improve and that bloodletting would stop. I could have opted to seek political asylum in America, but I feel it is my duty, as it is the duty of every Filipino, to suffer with these people, especially in time of crisis. I never sought, nor have I been given any assurances of promise of leniency by the regime. I returned voluntarily armed with only clear conscience and fortified in the faith that in the end, justice will emerge triumphant. According to Gandhi, the willing sacrifice of the innocent is the most powerful answer to insolent tyranny that has yet been conceived by God and man. Rather than move forward, we have moved backward. The killings have increased, the economy has taken a turn for the worse, and human rights situation has deteriorated, etc., etc., etc. So yun ang sinasabi niya. Mahaba ito, no? Pero basically yun ang sinasabi niya. Gusto niyang tumulong. Ayan. Ayan. I was sentenced to die for allegedly being the leading communist leader. I am not a communist. Never was and never will be. National reconciliation and unity can be achieved but only with justice, including justice for Muslim and Ifugao brothers. There can be no deal with a dictator, no compromise with dictatorship. In a revolution, there can only be no victors, only victims. We do not have to destroy in order to build. Subversion stems from economic, social, and political causes and will not be solved by purely military solution. It can be curbed not with ever-increasing repression, but with a more equitable distribution of wealth, more democracy, and more freedom. For the economy to get going once again, the working man must be given his just and rightful share of his labor, and to the owners and managers must be restored the hope where there is so much uncertainty, if not despair. On one of the long corridors of Harvard University are carved in granite the words of Archibald MacLeish. How shall freedom be defended? By arms when it is attacked by arms, by truth when it is attacked by lies, by democratic faith when it is attacked by authoritarian dogma. Always and in the final act, by determination and faith. I return from exile and an uncertain future with only determination and faith to offer, faith in our people and faith in God. These are parts of the speech of Senator Aquino that he was not able to deliver. And people saw it. And 2 million people, 1 million people went to his funeral. He was instantly acclaimed a hero. Diba? So, hindi siya, it was not Cory Aquino who made Ninoy a hero. No. Diba? So, yan ang makikita natin dyan. Sige, break muna tayo, magbasa muna tayo ng ilan sa ating mga Vincent De La Paz, Marlon De Jesus, John Patrick Canuto Cuda, Kea, Micah Gregorio, Julius Ignacio, Raisa Behanyo, Kyla May Lopez, Maritana Sean, Chan, Raven Del Mundo, Christian Gilbert, Christian National Baer, Jeric Simpanlican, hello, inaanak, Sintero Nagjagasaki, Maria Cristina Fernandez, Kerwin Alonso. Tas wow, ang tagal kong hinintay ito. Sabi ni Korean ba ito? Hapon? Chinese? Ito, mabuhay kayo, Doc Xiao. Nakikita ko. Bang natututo from South Korea. Korean. Oo. LJ Gentile. Sana dumating ang time na ma-meet kita ng personal idol. Marlon Desus. Hello po. Galing daw kumanta. Danilo Acosta Lumabas. Ferdinand A and B, tunumutunghay mula sa sangay ng mga paaralan ng Sud at Taguig at bayan ng Pateros. Ayan. Danilo Acosta Lumabas, Carl Adap, HR Functions, Jermil de la Cruz, Donaterion, Jermil de la Cruz, Laika Bignosia. Okay, 64. Now, 8:22 na, no? So, kailangan bilisan ko na ng konti. So, sasagutin ko na. So, Ninoy Aquino's death did not precipitate the events kasi matagal pa eh. August 21, 1983. Ang nangyari ang EDSA, February 1986. So ano ibig sabihin nun? Hindi pa yun yung naging mission ng EDSA. Okay. Kasi 2 taon pa eh.
Kaso, ang kagandahan, nung namatay si Senator Aquino, nagkaroon ngayon ng rallying symbol. Nagkaroon ng rallying symbol yung anti-Marcos dictatorship. Kasi ang Pilipino, hindi siya lumalaban para sa mga simbolo lang. So halimbawa, hindi siya lumalaban para sa mga ideya lang. So ideya ng demokrasya, hindi niya may paglalaban yan nang walang muka. So, pag nilagyan mo ng mukha yung isang ideya, yun ang ano mo, yun ang yung magiging ano, doon lalaban ng tao. Eh meron kang namatay na Senator Aquino. Eh alam mo naman ang mga Pilipino, una sa lahat, 'di ba? Kapag kami inape, underdog tulad ni Ninoy Aquino, pinatay. Oh. Nagka-gravitate yung mga tao ngayon. Ang yabang naman nung pumatay dito. Hindi natin alam kung sino yon. Pero syempre, ang pinagbintangan nila si Marcos. Hindi man siya yung pumatay, bakit nila pinabayaan tanghaling tapat? Kung tanghaling tapat, hindi nyo naprotektahan si Ninoy kahit 1,000 sundalo sa airport, 2,000 sundalo sa airport, paano nyo poprotektahan ng sambayan ng Pilipino? Yun ngayon yung messaging ngayon. Yung messaging na dahil sa pagkamatay ng mukha ng demokrasya, meron ka ngayong problema dahil lumitaw yung cracks na tinatawag natin, yung cracks sa ating tawag dito, yung cracks sa ating ah, sistema, di ho ba? Hmm. Okay. So, yun po yung nangyari dyan. So, eventually po, nagpatuloy yung mga events. So, yung mga, halimbawa, yung mga aktivista na matagal nang lumalaban, nagpatuloy lang. Pero kailangan ng middle class ng, 'di ba? So, yung pagsama ng middle class, yun yung importante sa pagkamatay ni Senator Aquino. The middle class felt, if they cannot protect Ninoy, tanghaling tapat, sasama tayo. Kaya rin napuso itong aming organisasyon na August 21 Movement na tinayo ni ni Boots Aquino, kapatid ni Senator Aquino, kasama si Relly Herman. Yan. So binabati natin ang mga OG na August 21 Movement, ang aming mga mentors, no? At syempre, ngayon pinagpapatuloy ng bagong henerasyon ng Atom sa pamumuno ni Voltaire Bohol ang pakikibaka. Paalala lang, kahit konti lang tayo, paalala na meron tayong demokrasya, human rights na kailangang ipaglaban, paalalahanan natin ng pamahalaan na ito ay itaguyod, 'di ba? At huwag kakalimutan ng EDSA Revolution. Huwag kakalimutan ng pagkamatay ni Senator Aquino. 'Yun naman gusto namin eh. Oo. So anyway, Oo, naku Marlon, hindi ka bawal o kasing magsuot ng t-shirt na ito pag hindi kayo miyembro. So baka gusto niyo magmiyembro ng Atom, message po kayo sa Atom page. Opo. Yeah, Jeric Simpanlican, may opening po ng Aquino Museum sa Tarlac City, February 25, 2025. In-announce po nila ito kanina, kasama na po si President Noynoy Aquino. Ayan, dun sa exhibit. Andre Lopera, ayan, hello po. Ayan. Yan, exactly. Carl Adap, no? It's the people who made Ninoy. It's public acclamation. So yan. Now, okay, yung mga dati nang lumalaban, yung mga militante na tinatawag natin, National Democrat, yung mga Social Democrat, not them, sock them, tsaka yung mga nasa simbahan, yung mga tinatawag na God them. Joke lang po, nagbibiro lang po ako. So yung mga, hindi yun na yung joke nila nung unang panahon eh. So, they use creative resistance, nag-rally sila almost every day. Yung Atom, pinakamasaya yan. Kasi kami yung nag-start ng ROAR. Run on against yung run on against yung ano nga ba yung ROAR dati? Basta yon, basta run on against no? Mamaya ipapaalala sa atin ng mga Atom yan. Ngayon kasi yung ROAR ginawa naming run on against revision, no? So ayan Oo. Sige, so Kiko Soriano, hello, Andre, para daw may maituro sa mga estudyante. Okay. So,
Eto na nga, ano, inaraw-araw hanggang 1985 tapos nagkaroon pa ng Kongreso ng Mamamayang Pilipino. So lahat ng lumalaban kay Marcos nagsama-sama, kompil ang tawag. Tapos naghahanap sila, sino bang papalit natin kay Marcos pag nagpa-eleksyon? So, ano yan, hindi lumilitaw yung pangalan ni Cory Aquino dyan eh. Ang lumilitaw na pangalan, Cardinal Sin, si Joma Sison ba? 'Di ba? Si Hubito Salonga ba? Ah, si Doy Laurel ang ano eh, isa sa matunog. Salvador Doy Laurel, dating kakampi ng mga Marcos. At syempre, alam naman natin yung kontribusyon ng tatay nilang si Jose P. Laurel sa buhay ni Marcos mismo, ni Ferdinand Sr. kasi niligtas siya ng matandang Laurel ng 2 beses. 'Di ba? So, pero si Doy Laurel ay kumalas sila, yung pamilya Laurel, kumalas sila sa mga Marcos, no? Eventually. So, yan ang ano diyan, yan yung mga puwersa diyan. May Kongreso ng Mamamayang Pilipino, magsasama-sama sila, naghahanap sila sino bang ipapalit, 'di ba? Of course, nagfo-float din si President Cory Aquino, si Corazon Aquino, yung asawa. Eto na nga, no? Ang nangyari, nagbiro yung Corazon. Sabi niya, humingi ako sa inyo ng 1 million signatures, sabi niya. 1 million signatures. So, tapos, dalawang kondisyon. Magbigay kayo ng 1 million signature, tapos magdi-declare ng snap election si Marcos. Dalawang kondisyon na alam niyang hindi mangyayari. Ang nangyari, itong si Don Chino Roses na dating publisher ng Manila Times, nag-ikot-ikot, matanda na ito, sobrang tanda na, nag-ikot-ikot, tumihingi ng signature sa mga tao, yung mga tao niya, and they were able to collect 1 million to more than 1 million signatures. More than 1 million. No? So meron ng signatures. Ang hinihintay na lang ngayon yung kay Marcos. Nangyari, yung Marcos, binubuyo na nitong mga tao ni Ronald Reagan. Ito halimbawa sino to, si Senator Paul Lacson, kaibigan ni ano yan, ni Reagan, President Reagan. Magkaibigan si Reagan at si Marcos. 'Di ba? Kasi pumunta ng CCP. Oh, ano, magpapa-eleksyon ka ba? Kailangan mapatunayan mo muna sa Amerika na may suporta ka pa ng tao. Si Marcos, nagyayabang sa mga Amerikano, nag-declare ng snap election live on television, David Brinkley. David Brinkley Show. So yun yung sinasabi niya na I announce that I am ready to call a snap election perhaps earlier than 8 months, perhaps 3 months or less than that, so that we can put to rest these childish claims. Ganun. So, ayun na, di nagkaroon na ng snap election. Ang talagang ito, hindi ko alam kung nakwento ko na sa inyo dito sa Kasaysayan kay Saya, pero may ikukwento ko sa inyo. Kinuwento sa akin to ng taga Development Academy of the Philippines. Sa Development Academy of the Philippines, doon po dinevelop ni Mahar Mangahas yung social weather stations, SWS. So, anong nangyari? Actually, nagpa-survey si Marcos sa DAP. Ang sabi, ang tanong, kung iboboto nyo si Pangulong Marcos ngayon, mananalo ba siya? Metro Manila, dumating ang result, mananalo. Mananalo. So because of that, pumayag si Marcos mag-stop election. Yun ang sabi sa akin. So, nagkaroon yata ng biruan na kay Sir Mahar na yung, yung pa-survey niya, yun yung dahilan kung bakit bumagsak si Marcos. Kasi definitely, kung hindi nangyari yung snap elections, hindi magkakaroon ng mga cracks. Okay, so ano yung mga cracks na ito? So una, I told you, divided ang house mismo ni Marcos with the Pro Imelda and Pro Marcos, yung mga Waray at Ilocano. You have the rivalry between General Ber and Minister Enrile, and even General Ramos at some extent, no? Na naiinis bakit siya parang etsapuera, di ba, dyan sa administrasyon. And so eventually what will happen is um, the Reform the Armed Forces movement, while the election is happening,
They will plan a coup d'etat where they're going to create, after, if they won, a junta. So maglalagay sila ng junta, military junta. They call it the National Reconciliation Committee. Okay? So, yan ang mangyayari dapat dyan. So, bakit? Ang sabi kasi ni Enrile, parang although faithful siya kay Marcos, papatayin siya ni Ber. Uunahan nila. So, kailangan ma-secure si President Marcos, patayin si Ber, tapos sila yung upo. So, yun ang plano. O di nagka-eleksyon. Ang daming dayan na nangyari. Daming na nakita yung mga foreign observer. Daming irregularity. Nawawalang listahan. Mga tinututok. Mga nakunan pa ng litrato. Inaagaw yung balota eh. Oh, grabe. So yun na nangyari dyan. Nagkaroon ng mga cracks. Tapos ito pa, di ba? Binibilang yung boto, yung asawa ni Red Kapunan ng RAM, si Linda Kapunan, isa siya sa COMELEC tabulator. Nag-walk out sila ngayon. Sabi nila, iba yung nilalabas nila doon sa blackboard, doon sa nabibilang namin. Pag sinasabit namin, iniiba nila, nagtago lang kami ng... So, basically, doon sa COMELEC count ng snap elections for President and Vice President, hindi ko pa nakwento na nagbati lang si Cory at si Doy kaya nagsama. Oh. Dahil ayaw sanang bumaba ni Doy as Vice President. Gusto niya siya ang presidente. Siya ang tatakbong presidente sa snap elections. So anyway, di nagkasama na sila. Unlikely sila, unholy alliance, kumbaga, unlikely alliance, no? Na eventually, of course, magbe-break up din. So, eto na nga, no? So, yan na yung mga puwersa eventually, no? So, may coup d'etat, ang schedule, February 22. Cory Aquino, magrereklamo. Sabi niya, ako ang tunay na nanalo. Ang dineclare sa Kongreso, sa Batasang Pambansa, si Marcos. So ngayon, February 16, mag-hold si Corazon Aquino ng vigil. Magkakamusta ng vigil. And around the same time, papatayin si Ebelio Javier. Papatayin si Ebelio Javier. So si Ebelio Javier, siya yung dating governor ng Antique, na supporter ni Cory na tinugis na parang manok doon sa Antique at pinatay. No? Nakapasok siya sa comfort room, pinatay siya. No? So, yun ang ano doon, yun yung nangyari diyan. Parang second Ninoy siya ngayon, si Ebelio Javier. So, eto na, no? February 16, magde-declare ngayon ng tulad nung ginawa ni yung sinasabi ni Ninoy na non-violent civil disobedience. Yun yung gagawin ni Corazon Aquino. Sabi niya sa mga ano niya, sa mga advisor niya, sa mga ano niya, yung kapatid niya, ano tayo magprotesta tayo sa Luneta, Rizal Park Luneta. Sabi ngayon ng mga ng mga kapatid ni Cory, oh, paano 'yun? Plaza Miranda na lang, baka konti ang pumunta. Hindi, kapag konti ang pumunta, magtumigil na tayo. Nung nagpatawag si Cory ng meeting ng Tagumpay ng Bayan ang tawag niya doon Tagumpay ng Bayan Rally. Sinasabi niya siyang nanalo eh. Oh, 1 million yung pumunta. 1 million. 1 million. Napuno yung Rizal Park Luneta. Ba tayong picture nun para meron tayong ebidensya? So, ano nang ginawa niya? So, nagpaano siya, ang tawag doon, yun nga, yung nagkaroon siya ng call na 10 days pabagsakin natin ekonomiya. Yun yung call. Lahat ng mga business na sumusuporta kay Pangulong Marcos, no? Ay aanuhin natin 'yan.
Huwag nating hahayaan na magano. Huwag nating hahayaan na anong tawag doon? Huwag nating hahayaan na wag muna tayong bumili sa mga yan. Ayan, so ayan yung mga boycott oh. Ang daming tao. Hmm. So yun, no? Tapos ito nga kaya maraming Mama Mary na pumunta diyan kasi Marian Year, yung 1985, yun pa pala yung isang religious context diyan, Marian Year. Oh, walang kinalaman kay Marian Rivera, no? Ayan, si Tin, ayan. Run on for Aquino and resignation. Sabi ni Tin Nael, hello, run on yung run on for Aquino and resignation of Marcos. Ayan, oh. So yan, Chow Chu is watching. Hello po, 68 pa yung watchers natin, ano? O yan, repression. Hello po watching. Ayan. So, thank you Tin Nael. Thank you sa mga atom natin na kasama, no? Oy, meron kaming commemoration ng EDSA ha, sa February 23 sa Rizal Park, Luneta. Rizal Park, Luneta. Ha? Punta kayo. Nilarong Pinoy. Una, tatakbo yung atom doon. So, tatakbo-takbo kami doon. Tapos, after that, nilarong Pinoy kami. Ano yung nilarong Pinoy? Mga palarong Pinoy with a twist. Kasi yung EDSA, fun yan eh. Masaya. So, dapat masaya din tayo. Ipagdiwang natin ang ating demokrasya. At, paalalahanan natin ang sarili natin kung paano tayo nilalaro ng mga politiko. At manumpa tayo na pagsisilbihan natin ang ating bayan at ide-demand natin sa mga nakaupo na sila din ay manumpa. Ayos ba? So, puntahan niyo po kami sa Rizal Park, Luneta. Makikita niyo po kami sa Sunday dyan. Okay? So anyway, so eto na nga, no? Huwag kayong bibili ng Coca-Cola. Huwag kayong bibili ng San Miguel Beer. Mai-withdraw nyo lahat ng bangko nyo sa PNB. Huwag na kayong bibili sa Rustans. All of these things were proposed by Corazon Aquino. And according to the writer Angela Stuart Santiago, the economy will be brought down. So by this gesture, to send the signal to the Marcoses that you're not wanted anymore, even if you said you won the election. So, ito yung context kung bakit nag-iikot si Corazon Aquino sa mga probinsya. Kaya nasa Cebu siya noong 22. Nasa Cebu siya noon dahil sa boycott na yan. Now, yung EDSA Revolution history, kinakalimutan yung boycott na yan. Now, yan ang dahilan kung bakit Cory has a role in people power. Bakit? February 16 is the real start of people power. Yes. Yan ang sinasabi ko. Bakit? Yung nangyari sa EDSA, continuation lang naman ng boycott yun eh. Oh, bakit? Bakit ko nasabi yun? Oh, sige. Tignan nyo ha. So, February 22, may ibang plano nga yung Minister Enrile at Actually, pinaalam pala nila yun kay Cardinal Sin. Yan yung sinabi sa akin ni yung kaibigan ni Enrile, part ng RAM, si General Almonte. Yan. Bait yan si General Almonte, nakausap ko yan. Siya yung mga advisor noon ni President Ramos. Nagpaalam sila kay Cardinal Sin. Ang sabi lang ni Cardinal Sin sa kanila, don't make it too bloody, ha? Sabi. Tong plano nila. So, ang plano ni Enrile, ganito, no? So, February 22 mangyayari yung kudeta. Tapos, ang mangyayari, magpapasok sila ng tao through Roberto Ongpin. So may guard sila na binibigay kay Roberto Ongpin, kakampi nilang lahat yon ng RAM. Papasok ng palasyo yon with Roberto Ongpin. Secretary yon si Roberto Ongpin, si Bobby Ongpin. So papasok yon. Tapos ang mangyayari dyan, at a certain time during the day or during the night, ang mangyayari doon, lulusob from the Malacanang Park itong mga RAM through the river. Tapos pagdating, so magkakaroon ng na i-dismantle nila yung guards, tapos kikidnapin nila yung Marcos family, papatayin si General Ber. Yan ang plano. Kaso,
yung isa sa kanila, nagchuchu. So nagchuchu si Captain Ricardo Morales. Nagchuchu. So si Ricardo Morales, sinumbong niya ngayon kay Marcos itong plot na ito. So, napaghandaan ngayon. Napaghandaan. So, kung natuloy yung paglusob ni na Gringo, sasabog yung ano na yon, yung ilog na yon. Sasabog yun. May mga mortar na doon. Lahat-lahat. So, yan ang ano doon. Yun ang mangyayari sana doon. Madugo. Oh. Ang problema, February 22 umaga, papasok na yung si Bobby Pin sa palasyo, hinuli yung mga gwardya niya. Kasi alam na nga ram yung mga yun eh. Oh. So doon na tinawagan si Minister Enrile, sabi ni Gringo, wala na nahuli yung mga guards natin kay Roberto Pin. Patay na ngayon. So tinawagan ngayon ni Enrile, si General Fidel Ramos. O sabi niya, sasama ka na ba? O sabi niya, wag ka nang magsalita. This phone is not secured, but I will be with you. So, ang usapan nila, pupunta ngayon tanda natin, ang posisyon ni General Fidel Ramos, siya yung siya yung Vice Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines, and siya yung yung chief of the Philippine Constabulary. Yun yung PNP chief ngayon. Kasi ang pulis dati ang tawag Philippine Constabulary, PC. So si Fidel Ramos, siya ang hari ng krami. So kaharian ni Fidel Ramos yung krami. So yung base ni Ramos, yung mga tao niya nasa krami. Si DND chief, Minister Enrile, nasa Camp Aguinaldo siya. So yun ngayon yung nangyari. Kaya naging EDSA revolution yan dahil itong mga huhulihin ngayon ni Marcos, nandun sila sa kampo. They will now try to make a final stand. Do you get me? So, ang expectation nila, lulusubin nila si Marcos, kaya kailangan nila itong mga kampo na ito. For strategic purposes. So, nung nag-announce ngayon, nag-press con si Minister Enrile, General Ramos. So, ang gist, we're breaking away from Marcos. Sabi ni Enrile, dinaya namin yung eleksyon sa Cagayan na 300,000 votes. Tapos yung ambush ko hindi totoo noong 1972 na ginawang justification ng martial law. So, alam mo, handa na namin ibigay ang buhay namin, di ba? Kahit mawala ito. Tapos sabi naman ni Fidel Ramos, the president of 1986 is not the same president who we pledge our loyalty to. He has put his personal interest, his family interest above the interest of the people. Kaya natin to. Hindi, walang ganun. Ganun, no? So, yun yung nangyari doon. No? So, nag-break away sila. Ang problema, so this is around 5 p.m. siguro ito ng February 22. Walang, yung iba ayaw maniwala. Kasi puta, 14 na taon yung pinagsilbihan ng diktador tapos sasabihin nyo ngayon kung humihiwalay kayo. Anong drama ito? No? So, may confusion yung tao noon. Nakukonfuse. Totoo ba to? Ano ba to? Susuportahan ba natin? No? So, ang kailangan ngayon ni Fidel Ramos at ni Enrile, credible voices. And apparently, nag-uusap si Senator Butz Aquino at si Cardinal Sin. Susuportahan na ba natin to? Tinawagan si Cardinal Sin, ni Minister Enrile. 'Di ba? Na ito na kami, naninindigan na kami, etc., etc. Of course, may report na umiiyak daw si Enrile kay Cardinal Sin. Nako, deny ni Enrile 'yon. Hindi daw siya umiiyak, hindi daw siya nagmakaawa kay Cardinal Sin. Nonetheless, whatever that is, so ang nangyari doon, basta ang nangyari, naunang tumawag si Butz Aquino, Agapito Butz Aquino, kapatid ni Senator Ninoy Aquino, tinawagan niya yung mga ATOM members. Pumunta kayo sa Isitan, sa Cubao. Magpunta kayo sa Isitan. So, from Isitan,
Nagmarcha ngayon from Isitan, EDSA, no, wala pa mga flyover, wala pa mga underpass. Nagmarcha from Isitan to Camp Aguinaldo ngayon, yung mga atom. Kami yung nauna. I mean, yung mga OG namin, ang nauna doon. Kakaunting tao. Kakaunting tao. Yung alas 8, kakaunting tao. Kakaunting tao. So, kung nilusob na yon, kasi, di ba, dapat lusubin na ni Marcos yun para tapos na di ba? Hindi niya nilusob. Kasi ginogoyo siya ni Enrile, si General Bear. Parang, huwag ka munang lumusob, no? Bla, 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 bla. Tapos, alam mo yon nagsasaywang pa sila kasi biglang nilabas sa TV itong si Captain Ricardo Morales. Sinasabi niya na, I'm part of a plot, ganyan, paniwalaan niyo ako, hindi ito moro-moro. So, naku-confuse na yung tao. So, ang nagbigay ng clarity, tulungan natin to. Ang ang kalaban ng ating kaaway ay ating kaibigan. Yun ang tingin ni Butch Aquino. So kahit may tampo siguro kay Enrile dahil sa ginawa kay Ninoy, di ba? Sinuporta niya. And then of course eventually Cardinal Jaime Sin, the powerful Archbishop of Manila, will now call itong si yung mga tao to go to EDSA. So, mabilisan lang, alam natin no na 'di ba nung 22 nag-imbak na sila ng mga armas doon sa Camp Aguinaldo. Kaso na-realize nila lulusubin kasi may mga radyo sila na titiktikan nila yung Malacanang So inutusan ni President Marcos to General Ver yung Marines through General Temi Tadyar. Artemio Tadyar. Ang tawag nila kay Artemio Tadyar, Tadyar the Terror. Alam mo yun, yung kapag in-orderan siya, gagawin niya. So, ang order, lusubin nyo yung kampo. Lusubin nyo yung mga kampo. Pagdating na, 23 na to, umaga. Pagdating ngayon sa 23, nagbarikada na yung mga bus. Actually, may mga bus pa na hindi pa, nung alas 2 ng hapon yata yun nung pumunta yung mga yung mga nasa Camp Aguinaldo. I mean, yung nasa Ortigas, I mean. Kasi, 'di ba? Ang ine-expect kasi pwedeng puntahan yung mga rebelde through Libis. So yung mga taong simbahan nasa Libis lahat 'yun. Nagbarikada sila doon, yung mga madre, pare, nasa Libis 'yun. Yung ibang tao dito sila sa Ortigas, Corner EDSA. Diyan sila nagbarikada. So dumating yung actually si Cory galing Cebu. Hindi naman siya nagstay lang siya at the night, hindi naman siya nagtago sa Carmelites ng Cebu. Tapos eventually bumalik din that morning 23 sa Wakwak. Sa Wakwak sa bahay ng Josephine ng kanyang kapatid. So si Cory Aquino kasabay niya yung mga tangke na papunta sa EDSA, kasabay ng kotse niya. Hayop, di ba? Ganun katapang yung babae. Tapos sasabihin nyo, yung duwag, hindi matapang, hindi totoo yun. Tapos sa Cebu, nagtatago. Katarantaduhan yun, hindi totoo yun. Nandun siya. At lumabas siya nung 24. Lumabas siya sa POEA. At meron ng picture tayong nakita through Carl. Patrick Carl, no? Masula Suyat, no? Ng Project Gunita. Yung ebidensya na nandun siya sa POEA nung araw na yon. Alright? So yun, no? Naku, 8:52 na, tatapusin ko na ito, no? So, major na lang. So, ibig sabihin nito na nga, no? Ayaw ba ni Marcos na patayin yung mga tao o magkaroon ng violence, ganon, etc. No? Ito, i-clarify natin yan. So, nakita niyo yung role. Ang role ni Cory, alam niyo na, so sasabihin ko na sa inyo, siya yung nag-start ng EDSA Revolution for the boycott. Kaya nga, nung dumating yung, di ba, sumaklolo ang tao, handa ang taong lumaban. Nung sinabi ngayon na, go to EDSA,
Andang tao. Tapos ang dala-dala nila, mukha ni Cory, mukha ni Ninoy, sinisigaw nila, Cory, Cory, gagawa nila yung laban sign na ganyan. So ano sasabihin mo, hindi, walang papel si Cory? Kalokohan yun. Siya yung inspirasyon at siya yung Joanna, ayoko sabihin to, pero siya yung Joanna Park nagsabi, eto gawin nyo. At ang matatapos ngayon, yung boycott na yun, 10 days, at yung huling-huli sana, wala pang EDSA Revolution, wala pa yung kudeta, hindi pa lumalabas nun. 10 days yun, tapos ang pinakahuli, pag in-inauguration si Marcos, magkakaroon ng civil disobedience. Civil disobedience, ibig sabihin, magkakaroon ng work stoppage, transport strike, titigil ang mundo sa Pilipinas to protest the fourth inauguration of President Marcos as fraudulently elected president. Yun sana yung totoong people power. Yun ang pinlano ni Cory. Pero hindi nangyari yun. Dahil ang nangyari, yung kudeta na bigo, kailangan silang iligtas. Niligtas ng bayan yung kudeta. Diba? So, yun yung makikita natin dyan. At alam nyo ba na kung hindi nangyari yung people power? Kung hindi nangyari yung people power, one day after his inauguration, ipapatupad ni Pangulong Marcos yung tinatawag na Operation Everlasting. And what is Operation Everlasting? That's the second declaration of martial law. Huhulihin yan, yung mga Cory Aquino na yan, yung mga nasa oposisyon na yan. Huhulihin yan. At magkakaroon ng tinatawag tayo na huhulihin yung mga yan at may mga tao na nasa listahan na naka-asterisk na ihuhulog sa eroplano habang papunta sa Carvalho Island. So, don't ever wish na hindi nangyari yung people power because it would have been worse. It would have been worse. There's a second martial law in plan. Na intercept yung plan na yan after EDSA. Nakita nila na nakaplano yan. So, what happened? No? Ito na nga, no? Pinipigilan ni General Ver si President Marcos. Ito totoo dyan. At sasabihin ko na sa inyo, ito the credit of President Marcos, ayaw niyang may mamatay na civilian doon. Pero yung akala nyo, pinipigilan niyang lumusob yung mga sundalo dahil pinipigilan niya si General Ver. Hindi. Ang sinasabi niya kay General Ver, kapag magdi-disperse kayo ng tao, huwag kayong gagamit ng armas. Yung ordinaryong tao ang tinutukoy niya doon. Pero yung mga sina Enrile at Ramos, gusto talaga nilang bobahin yun. O, eto, paano, ano ngayon yung strategy? February 23, second day. Diba? So, hinaharangan ngayon na yung mga tao, hinaharangan nila yung mga tangke ni General Tadyar. Hindi na makalusot yung General Tadyar. So, anong ginawa nila? Eto na ngayon. Kailangan, sabi ni Ramos, si Ramos kasi pumunta ng Krame nung gabi. So, Enrile, huwag na kayo dyan sa Camp Aguinaldo kasi napakalaki niyan. Lumipat na kayo dito. Doon, yun yung salubong. And for the first time, 'di ba, to consolidate yung lakas nung AFP tsaka nung PC, yung RAM I mean, magsasama sila ngayon. So nag-meet sila sa labas nung 'di ba may Camp Crame tsaka Camp Aguinaldo na gate. So in between that, nagsalubong. At winelcome ni General Ramos yung sina Gringo nasan, yun yung nakapit bisig sila no malakad sila. Kasi sinisecure nila, baka may napasukan sila eh. Tapos ang daming tao, pinapalakpakan sila. At tandaan nyo, nasira ng martial law ang military. Takot ang mga tao sa military. Sabi ng mga sundalo, for the first time, napil namin love kami kasi pinapalakpakan kami. Pinapalakpakan kami nung salubong. So ngayon, lumipat ngayon si General si Minister Enrile at yung RAM, kasama nila si General Ramos, nasa Camp Crame na sila. Isa na lang ngayon yung kailangan nilang depensahan, mas maliit ng konti. Oh. Ngayon, ang nangyari naman, eventually, nakalusot yung mga tao ni Marcos na take over nila yung Camp Aguinaldo. So doon sa ano na yun, so, hindi napigilan nga yung mga tangke, di ba? Dahil ang daming nagpupush na tao eh. Hindi talaga hanggang gabi, nagstay sila doon, hindi sila natinag eh. O hanggang gabi, pinipilit talaga ni General Tadyar na
papasukin nyo na kami. Hindi niya kayang patayin yung mga Pilipino eh. Biruin mo, nagdadasal yung mga madre. Oh. Yung mga atom nandoon, si Butch Aquino nandoon na kinakausap siya. Tense na din, na sigarilyo si Tadyar eh. Oh. Yun ang nangyari dyan. O tapos, ah, umuwi yung Tadyar ngayon. Ang sumunod na inutusan ngayon ni 24 na, 23, 24 na ngayon. Ang sinunod na inutusan ni General Ber, si Colonel Antonio Sotelo ng Air Force. So umagang-umaga, strike. O tanong, okay, strike the camp. Tingin nyo walang nadamay na tao doon kung nangyari yun. Pag in-strike yung kampo, malamang madamay yung mga tao, di ba? So, doon, yun yung ano doon, irony. Yes, Marcos doesn't want, General Ber doesn't want the people to be killed. They just want to kill the rebels. But if you kill the rebels, then Filipinos will kill fellow Filipinos still. And there would be casualties. Di ba? Maliwanag yan eh. So hindi mo pwedeng sabihin na parang i-absuelto mo si Marcos na wala siyang kalam-alam sa plano ni Bem. Hindi totoo yun. Plano nila yun. Part lahat ng plano yun. Pero in all fairness, ayaw nilang mamatay yung tao pero gusto nilang patayin yung kapwa nila Pilipino, yung mga RAM. Oh. So sabi, anong ginawa ngayon ni Colonel Sotelo? Di pinalipad niya yung mga eroplano niya. O pagdating nila sa krami, ibinaba. Nagdadasal na sila Ramos noon. Mamamatay na sila kasi narinig nila sa radyo eh, papunta na yung mga tao ni Colonel Sotelo eh. Nagdadasal na sila, si Enrile nagpamisa na noon eh. Mamamatay na sila eh. Call your families ng datingan eh. Magpaalam na kayo sa mga pamilya nyo. E ang nangyari, sige, pagka umikot yung mga tao, pag umikot yung mga helicopter, kakampi na natin sila. Eh umikot. So, palakpakan yung mga tao. Dami ng tao eh. Dami ng usisero sa loob. So, actually, kung binanatan ni na ano yun, kung binanatan ni na Sotelo yun, tsaka ni Hotchkiss, sabog ang ano. Sabog ang napakaraming tao kasi ang dami ng usisero na nasa loob ng grandstand ng parang nanonood lang ng ano, ng palabas. Nasa loob na sila ng karami. Oh. Parang line of security na rin yung pinapasok nila yung mga tao. Pinapasok nila yung mga tao. Eh, ayun na nga, bumaba yung mga ano. Palakpakan yung mga tao, tsaka nagyakapan yung mga sundalo eh. Yung mga RAM, tsaka yung mga yung mga ano eh, yung mga ano eh, yung mga Air Force. So, kuha na, may air power na ngayon yung rebels. Ang ginawa nila, tinakot nila yung palasyo. Binomba nila. Oo. Tapos may dalawang patay doon. Dalawang patay na panabong na manok. Pero natakot talaga si ano doon. Natakot si na Imelda, si Nano. Puta. Talagang nabomba na yung kapalasyo eh. Not to intend to ano to kill anyone but just to give them a scare. 'Di ba? So, yung next na plano ni Marcos ngayon, 24 na ito, 'di ba? 24. Nag-fail. No? Yung next na plano, 25. 25 ba? 24. I forgot, no? Basta plano na si Josephus Ramas, general yun, inutusan siya doon sa Camp Aguinaldo na nakuha na ng mga tao ni Marcos. So, kabila lang ng Camp Rami yun. Doon sa golf course, naglalagay na sila ng mortar. Ibig sabihin, ano yun, ng artillery yun na bubombahin lang yung ano, kabila. Pero, eto na yung nangyari. Tinatawagan ni General Ber yung mga general na yan. They were delaying. Ayaw nilang patayin yung kapwa nila. They were delaying. Dinedelay nila ng dinedelay yung na wag gawin yung order. Laging may kung ano-anong dahilan silang binigay. So, if you're going to look at it, para siyang kahit na pinupush ni General, so hindi totoong ayaw nilang pumatay ng kapwa nila. That's not true.
Ayaw lang nilang pumatay ng civilian as much as possible kasi si Marcos meron pa rin siyang sense of history. Pero hindi ibig sabihin they don't want to be violent. Ilang beses nilang sinubukan na they failed, try again, failed, try again to wipe out the Minister Enrile and General Ramos and Ram. They tried. Hindi totoong peaceful sila. Kaniwala kayo sa akin. Oh. So anyway, that said, by the 25th, Marcos will be inaugurated as president in Malacanang. Corazon Aquino made her inauguration at the Club Filipino because Enrile was insistent on they make it in a military camp to be secured, but Cory doesn't want to be perceived as someone who is a stooge of the military. So kaya nanumpa siya sa club, sa isang civilian facility. No? So eventually, yun na nga, that night, kahit na in-inaugurate ni Marcos yung sarili nila, nag-iimpake pala sila. At kinausap na pala ng mga Amerikano si President Marcos na ifa-facilitate yung kanyang departure. And people will say, oh, the Americans created people power. That's not true. Never true. The CIA created people power. Never true. But they were watching. They were coordinating like his departure para maging safe, para hindi siya patayin ng mga tao, di ba? So, yeah, those were the things. They facilitated the departure. And malaki rin yung role ng Amerika na i-recognize ng ibang mga bansa sa mundo yung legitimacy of the new Corazon Aquino government. Which, after inaugurating itself, or as they inaugurated itself, dismantled the 1973 Constitution. So what happened was Cory Aquino ruled as a dictator for 1 year to fix things and to create the new constitution. So yun ang kwento ng people power, no? Ano pa bang hindi ko nasagot doon sa mga mito, no? 9:05 na kasi. So ayoko namang gabihin si Bujay dito at mukhang napakarami ko naman nang nasabi. 51 people who watched. Maraming salamat po, no? So Juvea Billones, Ranay Lenny Molina, magandang gabi po sir. Tumutunghay mula sa CPSTES ng STO Taguig City and Pateros. Maraming salamat po sa dagdag kaalaman. Lesson po namin ito ngayong fourth quarter. Irish FTH, good evening. Si Philip, Pepepepem, Doc, Pepepepem. Kenny Tai, hello. Salamat po. Cristianando Campomanes Cervantes, maraming salamat po sa inyong lahat. No? Naku, nakakatuwa naman po, no? Sige po, ayan. Ipopost po ba ito sa YouTube page? Opo, ipopost ko po ito. Jolly San, hello. So sige, no? Kailangan ko na magmadali. Maraming salamat po sa inyo. Pero sana po, no? Yun na nga. People power yan. Hindi dahil yan ay military power o Cory power o even Ninoy power. Yan ay people power. Sina Ninoy, sina Cory, sina Enrile, si FBR, si Cardinal Sin, si Boots Aquino, simbolo lang sila. Simbolo sila nung mga paninindigan, nung mga players, nung mga iba't ibang interest na nangyari doon. Malaki ang papel nila. Wala sila may malaking papel. Pero tandaan natin na yan ay people power dahil yan nga ay people power. Okay? So, nire-recognize natin yan. Kaya po, araw natin ng February 25. Hindi man ito holiday, ipagdiwang po natin ito. Magkita-kita po tayo sa People Power Monument sa February 25, no? Alas 8 ng umaga at alas 10 ng umaga magkakaroon po tayo ng panunumpa event na gaganapin sa buong Pilipinas in coordination with the Buhayang People Power Network po natin. Tingnan niyo po sa page kung paano po kayo makakatulong na yan ipagdiwang ninyo sa inyong eskwelahan, sa inyong mga opisina, kahit may pasok po, sa inyong pamilya, magkaroon tayo ng mga kanya-kanya nating panata. Sabayan natin ang paggunita ng panata ni Corazon Aquino sa bayan. No, sabayan natin ito ng panata na babantayan natin ng ating pamahalaan. February 23 po, sa linggo naman, magkakaroon naman po tayo ng tinatawag natin na Nilarong Pinoy, kung saan magkakaroon tayo ng fun game sa Rizal Park, Luneta. Tatakbo din po ng roar ng atom. Samahan niyo po kami. Magkita-kita po tayo doon at magiging masaya po ito. Okay? So ayan, no? Ella, salamat po. No? Thank you so much. Yun, no? Maraming salamat. Fit Magtibay, take care of my health. Harry Gapasin Merhudio, Angie Carvalho, Felix John Miku, Lalaine, hello.
Oo, Maki Fontanilla. Ayan, Jolin San. Hello, 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 everyone. Okay? So muli po, maraming pong salamat, no? At tandaan po natin na ang kapangyarihan po ng Pilipino ay nasa ating kasaysayan at kung may kasaysayan at may pagmamahal sa bayan, may kapangyarihan po ang tao. May people power po tayo. Huwag po nating papabayaan ng bayan pag malasakitan po natin siya at sugpuin natin ang mga korap. Maraming salamat. Ako po si Xiao Chu ang nagsasabi, lagi po nating tatandaan ng kasaysayan ay kaysaya. Bye-bye! Sa puso't isip, laging kukupkupin mga gunitang sa ating nakarating. Bayan pukawin sa diwa't damdamin. Pangarap ng kahapoy ating tuparin. Marami pang bagay ang dapat tuntunin. Mga aral ng nakalipas ay susulatin. Malayong kahapoy sisikapin pang libutin. Nalalaman ay atin pang pauunlarin. Salam sa kaibig-ibig mong layunin. Padayon sa iyong pagiging tinig ng kahapong nagnanais na marinig, ng ngayon at ng bukas na darating. Luwit ka mananalaysay sa iyong papel. Turuan ang mga kababayan na daigin. Agam-agam sa sarili, dangal papag-alabin. Kabayan, bayan na kabutihay, landasin. Mula sikulan hanggang mabulis, hilig sa nakaraay payabungin. At kung marating anumang lupain, may pagtatanggol sarili ng may lalim. Salam sa kaibig-ibig mong layunin. Padayon sa iyong pagiging tinig ng kahapong nagnanais na marinig, ng ngayon at ng bukas na darating. Luwit ka mananalaysay sa iyong papel. Turuan ang mga kababayan na daigin. Agam-agam sa sarili, dangal papag-alabin. Kabayan, bayan na kabutihay, landasin. Mabuhay ka, mabuhay ka, kapisanan, kasaysayan ng Pilipinas.